The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radio Agri 90.1 FM, Philmec. Sa Agri, ikaw ang bida sa paggamit ng agri-makinarya, tamang teknolohiya, balita at impormasyon. Radio Agri 90.1 FM, Philmec. Kasaganaan para sa bayan. Good morning! Muling nagbabalik ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Dito pa rin yan sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Tayo po ay napakikinggan on air and online via our official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Philmec, cross-posted sa Philmec God Office Facebook page. We are the program host. My name is Noel. At ako po si Alagad Tin. Ako naman po si Alagad Rocky. At mula po sa aming programa ay gusto rin po naming ipabatid ang mainit na pagbati sa buong Philmec community na pinangungunahan ng aming Director 4, Dr. Janicio Alvindia, our Director 3, Sir Joel Dator, our Interim Director for Research and Development and Concurrent Gender and Development Executive Committee Chairperson, Dr. Nelson Santiago, and also our Interim Director for Extension Support and Training Services, Sir Elijah Davalos. Good morning po! So, gayon din po sa ating members ng GAD Executive Committee at higit sa lahat sa members po ng ating GAD Technical Working Group sa pangunguna po ng ating GAD Focal Person, Ma'am Bess G. Magararu. Pagbati rin po sa iba pang mga ahensya na nangunguna rin sa pagpapalaganap ng mga kaalaman tungkol sa gender and development gaya po ng Philippine Commission on Women and our fellow GADvocates at sa mga nakasubaybay sa ating programa ngayong umaga. You can like and follow our official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Philmec God Office, and don't forget to share our live stream episode this morning. Ayan. And sa nakaraang episode, ating napag-usapan ang equality as foundation of family development as we observed yung nga pong National Family Week during the last week of September. And that is in accordance with Proclamation 60 issued in 1992, which declares that period as a time to celebrate and strengthen the Filipino family. And in-emphasize nga din natin na yung National Family Week is not just about celebrating togetherness, but also it's about rethinking and promoting equality, of course, yung inclusivity, and yung shared responsibilities sa bahay. And yun nga din, because the family is the foundation of a just and progressive society. And we also emphasize na yung equality nga rin ay nagsisimula, of course, at home, because yung family is the first place where we learn values, respect, and rules. And kapag sa bahay pa lang ay pantay-pantay na when it comes to shared chores, yung shared decision-making and shared care, mas lumalakas ang family bond at mas nagiging ready tayong makibahagi sa society. And we also mentioned kung paano nga ba nakaka-apekto ang gender stereotypes sa loob ng pamilya, no? And yun nga, isa sa mga negative is yung stereotypes ay nililimitahan niya yung opportunity. So kapag sinabi na yung panglalaki lang ang trabaho na yan o babae ka kaya dito ka lang, natatali yung mga miyembro ng pamilya sa mga ganong limitasyon. Ayan. So it also creates unequal burdens. In most cases, hindi naman po sa lahat, pag babae ang inuutusan ay gawin yung gawaing bahay, tapos pag lalaki ay exempted. Hindi rin nagiging patas ang hatian ng house chores at nagiging source ito ng conflict at stress. It also affects children's confidence. Kapag lumalaki yung bata na sinasabihan siya na hindi mo kaya yan dahil babae ka or dahil lalaki ka, nawawala ang kanyang tiwala sa sarili. Pero kung pinalaki nating pantay, nagiging mas independent, resilient at open-minded sila. And aside from that, sinabi rin natin no, yung magagandang dulot naman ng sa pamilya ng pag-break ng mga gender stereotypes. So
Una is yung family, kapag walang gender stereotypes, mas nagfa-function ng mas better. No? Kapag lahat ay marunong at may ambag sa kanilang family, regardless of gender yan, nagiging mas magaan yung buhay nila or yung mas nagiging magaan yung mga gawain sa bahay. And hindi lang nakaasa sa isang tao yung responsibility, nababahagi ito at mas nagiging collaborative yung buong pamilya. And it builds the foundation of equality in society na kung sa tahanan pa lang may pantay na yung pagtrato sa bawat isa, dadalhin nila yon sa kanilang pagpasok sa school, sa trabaho, and the community around them. And yung pagbabago ng mindset nga daw ay nagsisimula sa loob ng pamilya at doon na unti-unting nababasag yung diskriminasyon. Ayan, we also emphasize sa ating previous episode the inclusivity for all types of families. So, hindi lahat naman ng pamilya ay iisang structure na merong tatay, nanay at anak. Meron ding mga solo parents, OFW families, LGBTQ+ families, at extended families. Nung National Family Day nga, we should celebrate it for all families equally dahil lahat sila ay may ambag sa society. Lahat ng uri ng pamilya ay pwedeng maging modelo ng equality. Ang mahalaga lamang kung mensahe, hindi kasarian ang batayan at kakayahan at responsibilidad, kundi pagmamahal, respeto at pagkakaisa. And finally, napag-usapan din natin paano nga ba nakaka-contribute yung family as partner in nation building. And sinare natin from Article 15, Section 1 of the Constitution of the Philippines expressed that the state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Accordingly, it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. So, pag sinabi na pag merong strong, equal, and inclusive yung family, ibig sabihin nun, empowered yung citizens. So, yun yung pagiging kung paano nga ba nakaka-contribute yung family as partner in nation building. So, na-empower sila as citizens. At ngayon nga po, ang tatalakayin naman po nating topic for this episode ay yung tinatawag nating impacts or effects of gender norms and stereotypes on mental health. So, para nga po simulan yung bagong buwan ng October, itong ating bagong month, we will tackle one of the most important global and societal issue, no? And often, medyo nakakalimutan natin ito kasi nga ito nga yung mga hindi natin nakikita, no, na mahalaga palang pag-usapan. So, no, we're talking about mental health. So, si mental health ay importante yan because it affects every aspect of our lives. So, siya din yung nag-iimpluwensya kung paano tayo mag-iisip, makakaramdam, and aakto. And syempre, yun yung magde-determine ngayon sa ating abilidad to handle yung stress at mag-create ng mga relationships, mag-decide, and then mag-contribute din sa ating mga communities, no? And also, we will tackle yung gender norms and gender stereotypes, kung paano ito nakaka-apekto sa ating mental health, kung saan nga na-mention natin ito a few times before, but this time, itatackle natin ito ng mas deeper. And before that, discuss nga natin kung bakit related ito sa mental health, yung ating tinatawag nga na gender norms and gender stereotypes. So, si Mental Health Awareness Month naman, ngayong October ay pinagdiriwangan natin bilang paalala sa ating lahat na ang kalusugan ng kaisipan ay kasing kahalaga ng katawan. Kasi nga syempre yung function natin sa body, interconnected, ano. So kung maayos yung ating pag-iisip, malinaw ang ating kaisipan, mas makakapag-function na maayos yung ating physical na katawan. So layunin ng buwan na ito na palawakin yung kamalayan at also sirain yung stigma at hikayatin ng bawat isa na pahalagahan yung kanilang mental well-being. So, dahil nga sa panahon ngayon, marami pa rin nag-aalangan o nahihiya na kapag pinag-uusapan yung tungkol sa mental health ay medyo nako-conscious ba? Kasi nga hindi nga ito kadalasan pang tinatalakay. Pero sa panahon nga natin ngayon, I think medyo open na yung ating mga kabataan, yung ating mga pwede nating mga peer groups na pwede nating pagsabihan ng mga ganitong klaseng problema, no? So, pero lagi din nating tatandaan na wala nga nakakahiya sa pagkakaroon ng pinagdaraanan, especially kapag patungkol nga ito sa ating mental health, dahil
Yung unang hakbang sa paghilom nito ay yung pagkilala at pagpapahayag ng ating mismong nararamdaman. So bilang bahagi ng pagdiriwang ngayong buwan, pag-uusapan natin ngayon yung isang mahalagang isyong madalas nakakaapekto sa ating pag-iisip, so yung mga gender norms at gender stereotypes at kung paano nga ba ito nakakaapekto sa ating mental health. Ayan, so paano nga ba nakaka-epekto yung gender stereotypes sa ating mental health? Ang mental health ay isang komplikadong issue. Nakaka-apekto ito sa iba't ibang tao, sa iba't ibang paraan, at hindi madali siyang ma-diagnose at madalas ay matagal itong hindi natutukoy. Meron ngang malaking epekto ang pananaw natin sa mental health as a society, kaya mahalaga nga na patuloy natin itong pinag-uusapan. And isang aspeto nga ng mental health ay hindi siya ganun ka dalas na pinag-uusapan or parang normal na pinag-uusapan dahil nga ang gender nakakaapekto nga yung mga stigma ng gender pagdating sa ating mental health. So, gender norms and gender stereotypes ay may malaking impact sa ating mental health. Kasi hinuhubog nito kung paano tinitingnan ng isang tao ang kanyang sarili. So, these expectations often place pressure on individuals to conform to a particular set of behaviors or roles based on their gender, which can lead to various psychological and emotional issues. And before tayo dumako sa ating before we dig deeper dito sa ating topic, siguro i-define muna natin kung ano nga ba yung gender norms and yung gender stereotypes. Although paulit-ulit na rin natin ito nababanggit sa ating mga previous episodes, syempre mahalaga pa rin na paulit-ulit din natin itong binabahagi para mas lalo nating maintindihan, mas lalo nating maunawaan, at nang hindi natin talaga siya makalimutan and not totally ma-remove, kundi mabawasan. Kasi yun naman parang hindi naman siya din ganun talaga kadali mawala. So ang layunin natin is to lessen lang, mabawasan lang kung paano ba or mabawasan yung effects nito sa ating mental health. So, yung gender norms ay yung mga pamantayan o inaasahang asal ng lipunan batay sa kasarian ng isang tao. Ito yung mga unwritten rules kung paano ba dapat kumilos, magbihis o mag-isip ang lalaki at babae. So, halimbawa, ang lalaki daw dapat matatag at hindi umiiyak. So, ito yung mga nabanggitan natin sa ating mga previous episode na sinasabi rin na dapat daw yung mga babae mahinhin, maalaga. So, sila daw kasi yung mga nurturers. And sa madaling sabi, yung gender norms, ito yung mga panuntunang panlipunan tungkol sa kasarian. Ang susunod naman nating pag-usapan ay yung gender stereotypes. So, ano nga ba yung definition nito? So, si gender stereotypes ay ang mga paniniwala or yung label na inilalagay natin sa mga tao batay sa kanilang kasarian. So, ito yung mga tinatawag naman nating fixed ideas kung ano yung katangian or kakayahan ng isang lalaki or babae. So, kahit di naman ito totoo or kahit hindi pare-pareho sa lahat. So, halimbawa nga natin, mas magaling magluto ang mga babae. Kasi nga din kadalasan nga natin sila nakikita na nasa kusina or sila talaga yung tagapagluto kasi nga 'di ba si husband ay nag-work ganun. Tapos lahat ng lalaki ay babaero, no. So meron talagang may mga ganito tayong notion na kapag marami yung mga nakaka-experience na yung kanilang partner ay may ganitong mga issue. Parang na-generalize. Oo, yan. May kakaroon tayo ng hasty generalization at tuloy, naging representasyon na ito nung buong sex. Kaya kahit di naman pare-pareho lahat. So, ang gender stereotypes nga po ay paniniwala or generalizations tungkol sa kasarian. And yun nga, bilang emphasis, ang gender norms, ito yung mga nasasabi or opinion ng ibang tao kung ano yung dapat gawin. And yung gender stereotypes naman, ito yung nagsasabi kung ano yung palaging ginagawa o palaging nakikita, kung ano yung na-observe lang natin sa society. So, ibig sabihin yung norms, ito yung mga rules, and stereotypes, ito lang yung labels. Pero gayon pa man, pareho silang nakaka-apekto sa mental health and parehong may negative effects sa ating well-being. So, sa mga paanong paraan kaya ito nakaka-apekto sa ating mental health?
Ayan, so unang-una nga nagdudulot ito ng pressure at stress. Kapag pinipilit ng lipunan na yung isang tao dapat umayon sa mga pamantayang hindi niya gusto o hindi tugma sa kanyang pagkatao, nagkakaroon siya ng emotional conflict. Yung mga lalaki madalas natuturuan na huwag ipakita yung kanilang mga emosyon dahil nga dito naiipon yung kanilang nararamdaman at nagdudulot ito ng depression, galit, or pagkabalisa. Sa mga babae naman, madalas binabansagan silang masyadong emotional, OA, ganyan, or mahina. Ayan, kaya nagdudulot ito ng mababang kumpiyansa sa kanilang sarili at takot na magpahayag ng kanilang mga saloobin. Pangalawa, pinipigilan nito yung malayang pagpapahayag ng damdamin. Kapag ang isang tao ay palaging sinasabihan na hindi ka dapat ganyan kumilos or natatakot siya na ipakita yung kanyang tunay na sarili kasi nga na re-reprimand siya, ganyan. So, ang resulta nito ay emotional repression or yung pagtitimpi ng damdamin. Sa paglipas ng panahon, maaari ring magdulot kasi ito ng mental fatigue, depression, or anxiety. Ang gender norms ay hindi lang nakakaapekto sa individual, kundi nakakaapekto rin to sa relasyon niya sa ibang tao. Ayan, so, ang mga lalaki ay natuturuan na itago yung paglalambing o yung mga takot, kaya nagiging mahirap sa kanila na magpakita ng emotional intimacy sa relasyon. So, sa mga babae naman, natuturuan sila na maging self-sacrificing, magtiis, ganyan, maging martyr. Kaya minsan ay nakakalimutan ang kanilang self-worth at ang mga boundaries. So, dahil dito, yung gender norms ay nagiging hadlang sa healthy communication, equality, at emotional honesty, at mga salik na mahalaga sa mabuting mental health. And so yung mga nabanggit ni Alagad Rocky, na parang ito lang din yung mga na-mention natin before sa topic natin sa toxic masculinity, na nakaka-apekto din sa pagbuo ng healthy relationship. So, ayun, kasi na-mention din natin before yung mental health sa mga topic natin ngayon. So, ngayon ay bilang emphasis lang din, kaya natin ito pinag-uusapan ulit. And yung next na isang nakaka-apekto sa mental health is yun nga, nagiging hadlang, may nagkakaroon ng hadlang sa paghahanap ng tulong. Yun, parang yun nga, pag sinabi kasi pag lalaki ka, dapat, di ba, dapat sinasabi ng society na dapat malakas ka. So parang isipin ng lalaki na, or any gender, na hindi sila pwedeng magpakita ng kahinaan, hindi sila pwedeng magpakita ng vulnerability. Kasi para baka masabihan sila na kalalaki mong tao, ang hina-hina mo, ganyan. So, yun yung mga stigma ba or stereotype na kailangan nating bawasan. So, dahil sa mga stereotype na yun, maraming nahihiyang humingi ng tulong, especially sa mga professional, sa mga psychologist or counselor. So, maraming lalaki yung iniisip na mahina sila kapag lumapit sila or pagka nanghingi sila ng tulong. And then sa mga babae naman, yun nga na-mention ni Alagad Rocky na parang sinasabihan na parang overacting, OA, medyo dramatic, ganun. So dahil doon, parang pinipili na lang nila na maging tahimik na lang. So dahil doon, nahihirapan sila and hindi sila nakakatanggap ng tamang tulong sa tamang oras. So parang napoprolong nila yung paghihirap kasi nga dahil sa mga ganitong comments, mga microaggressions na nakakaapekto sa ating well-being din. And meron din tayong tinatawag na gender policing, o yun nga yung merong stigma na or paraan ng lipunan ng pagsaway o yung pagtama sa mga taong hindi sumusunod sa mga nakasanayan natin o yung mga traditional na gender roles. So, yung usual comment natin sa mga older generation siguro na bakit ka nagsusuot ng pink, ganyan, lalaki ka. Kasi 'di ba yun nga na mention natin before sa gender stereotypes na kapag yung color pink ina-associate natin siya sa babae, sex na female, ganyan, and then kapag blue naman is male. So especially din kapag ka nagka-conduct or nagsasagawa ng mga sex reveal, marami pa rin tayong nakikita na-observe sa online na kapag ka nagsa-sex reveal sila is gender reveal pa rin yung ginagamit nila.
So, next naman na comment is yung bakit ka pa nagtatrabaho, may asawa ka na. Kasi ina-expect ng society na yung female ay dapat, yung female spouse ay dapat nasa, nasa bahay, and then yung male spouse naman yung ina-expect na magtrabaho. So, yung mga ganong stigma ba. And kapag may mga komento tayo naririnig na ganito, although maliit siya, pero paulit-ulit nating naririnig, ito nga yung mga microaggressions na sumisira sa kumpiyansa o nagdudulot ng pakiramdam na nahihiya sila or natatakot sila na mag-express ng sarili nilang nararamdaman. So kapag nasanay yung mga tao na naninita na gano'n or sinisita sila, lumilitaw yung nagkakaroon ng self-censorship. So ayaw nilang ipakita yung tunay nilang nararamdaman or yung interest nila sa isang bagay dahil baka mahusgahan sila, natatakot sila na mahusgahan. So, sa paglipas ng panahon, nagiging sanhi yun ng emotional numbness, depression, and yung identity crisis. Panglima naman natin ay yung discrimination and lack of support. So, yung mga members natin ng LGBTQ+, ay direktang naapektuhan nito. Naapektuhan ng gender norms dahil hindi sila akma nga dun sa konsepto natin ng binary, no, na lalaki at babae lamang. So, dahil dito, madalas silang nakakaranas ng diskriminasyon sa paaralan, trabaho at tahanan, pang-aasar o karahasan dahil sa kanilang ekspresyon ng kasarian, kawalan ng access sa gender-sensitive mental health services. So, dahil nga dito, ang patuloy na karanasang ito ay nagre-resulta ngayon sa chronic stress na tinatawag na minority stress. So, isa itong uri ng mental strain na dulot ng paulit-ulit na diskriminasyon at stigma. So, maraming pag-aaral din yung nagpapakita na dahil dito, mas mataas ang depression, anxiety at suicidal ideation sa LGBTQ+ community kaysa sa pangkalahatang populasyon. No? So, yun nga, sabi nga nila, wala naman nga one size fits all na hindi pwedeng, dahil akma lang siya sa lalaki, sa babae, pwede na din siya, halimbawa sa mga members natin ng LGBTQ+. No? So, pang-anim natin na nakaka-apekto sa ating mental health is yung psychosocial pressure and gendered violence. Ano? Kasi yung mga gender norms nga natin na nagpapakita din ng mahigpit na expectation sa pagiging lalaki, so tulad nga nito yung pagiging dominant, agresibo at kontrolado, ay lumataas ngayon yung chance na magkaroon ng sitwasyon na nagkakaroon ng karahasan, yung gaya nga ng pananakit sa partner nila or sexual assault. Ano. So, yung mga nakaligtas nga dito sa abuso ay madalas nagkakaroon ng seryosong problema sa mental health tulad ng PTSD, depression, or anxiety. Parang, wala na kasi yung trust nila. So, parang, kapag yung may trauma ba, so pag traumatized na sila sa previous relationship nila, dala-dala nila yun. So parang, and then important din na kapag nakaranas tayo ng mga ganun, especially when it's about violence, most important is yung talagang lumapit ka sa tama na tutulong sa'yo. So, ayun. So, pampito is yung substance use and coping strategies. So, makikita natin na sa maraming kultura, hindi lang sa Pilipinas, na yung mga lalaki kadalasan gumagamit ng mga substance katulad ng alak or drugs, ganyan, para makayanan yung stress dahil sa mga expectation ng pagiging matigas at hindi pagpapakita ng emosyon. So, hindi lang ito nagdudulot ng problema sa pagkahumaling sa mga pinagbabawal na gamot or sa mga addiction, kundi lalo pang nagpapalala ng kanilang pakiramdam ng isolation at kalungkutan. At panghuli, meron itong impact sa mga kabataan, on children and adolescents. So, yung mga batang lumalaki sa ganong environment na may mga sobrang mahigpit na gender norms, ay maaaring makaramdam ng stress kung hindi nila kayang ipakita yung kanilang tunay na sarili. Sa mga batang lalaki, baka nabully sila or ma-reject sila ng social group kapag ipinakita nila yung mga kilos na hindi tugma sa idea ng pagiging lalaki. Habang sa mga batang babae naman, baka mapagalitan sila kapag nagpakita sila ng pagiging masyadong assertive or masyadong independent. Kaya dahil dito, pwedeng magdulot ito ng mental health issues tulad ng anxiety, depression, at pag-iwas sa ibang tao. And
since nabanggit na rin natin no yung sa family, parang dun kasi yun nga, equality starts at home, di ba? Yung in-emphasize natin sa previous episode natin. So kapag dun pa lang sa bahay, alam na nung bata no na aware na yung bata about sa mga ganitong topic, about sa gender stereotypes, ganun. Parang siya na mismo no sa sarili niya, dala-dala niya na sa sarili niya na alam niya na rin kung ano yung tama at mali. So parang yun nga, pag nagsimula sa bahay yung mga ganitong kaisipan ba yung pagmulat ba sa kanila? Yun, maagang namulat. So, siguro mas malalesen or mas mape-prevent yung mga negative effects ng gender norms and gender stereotypes, especially sa children and sa mga adolescents. So, ayan na mga Karadyo Agri. We'll discuss more about our topic. Stay tuned. And Wanna Know will return after our short break. Broadcasting on air and online. This is Radio Agri 90.1 FM Filmec. Owned and operated by the Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. Sharing knowledge, news, and information. Empowering farmers through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food-secured nation for everyone. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Ito ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Kami pa rin ang inyong host. Ako po si Alagad Noel. Ako po si Alagad Tin. At ako naman po si Alagad Rocky. At nais po namin batiin ang mga nakasubaybay sa ating programa, sa ating live stream sa Radyo Agri 90.1 Filmec at sa ating Filmec God Office Facebook page. Nais ko pong batiin si Ma'am Isis Davalos. Good morning po sa inyo, Ma'am, and thank you po for your weekly support sa aming programa. And of course, sa lahat ng nakasubaybay sa ating live stream and on air na rin sa ating 90.1 sa Radyo Agri 90.1 FM, especially sa mga nakabiyahe ngayong araw na nakikinig sa kanilang mga sasakyan at sa mga nakikinig din sa kanilang mga respective offices. And maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And nice ko rin pong batiin ang mga colleagues ko dyan sa Applied Communication Division. Good morning po sa inyo. Ayan, nais ko din pong batiin ng advance happy birthday si Robina Castillo. Alam ko nakabiyahe ka ngayon, kaya ingat sa biyahe. Ayan, ikaw Alagad Rocky, baka meron ka mga personal greetings. And kung kayo po ay may mga katanungan o suggestion, maaari po kayo mag-iwan ng komento sa ating comment section o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec o sa Filmec God Office. And kung may na-miss man po kayo ng mga episodes namin dito sa Wanna Know, you can go to DA Filmec TV, our official YouTube channel, para sa mga replays. Hindi lang po sa Wanna Know, kundi sa mga iba pang programa dito sa ating himpilan. So, bilang pagpapatuloy nga sa ating usapin tungkol sa mga epekto ng gender norms at gender stereotypes sa mental health, dumako naman tayo sa ilang mga paraan kung paano ba natin ito maiiwaksi o maiiwasan sa lipunan o sa ating mga sarili. So, upang mabawasan yung mga negatibong epekto ng gender norms at gender stereotypes sa kalusugang pangkaisipan. So, kailangan magsimula ang pagbabago sa kultura at edukasyon. And na-mention ko nga kanina na kailangan pa rin natin isaalang-alang na itong mga gender norms and gender stereotypes, hindi sila basta-basta nawawala dahil nakaugat ito sa ating kultura, especially sa mga kasabihan, sa mga palabas, kwento at mismong sistema ng edukasyon. So, kaya kung nais natin o kung gusto nating mabawasan yung mga negatibong epekto nito sa kalusugan pangkaisipan sa ating mental health, kailangan natin baguhin yung mga pinagmumulan ng mga ideas na ito. So, ito yung mga kaisipan bilang panlipunan. So, ilan sa mga hakbang nga daw ay yung pagtuturo ng gender sensitivity sa paaralan. So, dito sa atin sa Filmec,
how often ba alagad din tayo na nagkakandak ng gender sensitivity? Bali ngayong taon, sisikap natin na magkaroon tayo ng once na gender sensitivity, and then masusundan siya ng iba pang more advanced na gender and development topics na related pa din syempre sa gender sensitivity. No? So para mas sure natin na halos lahat ng ating personnel ay mag-undergo ng ganitong awareness, kasi nga very, very important nga na masimulan ito, mabigyan sila ng basic background kung bakit nga ba natin ito kailangan pag-usapan at kung bakit nga ba ito mahalaga sa trabaho natin. At syempre, para din ma-serve natin na maayos yung ating mga stakeholders. No? And sana hindi lang sa mga government agencies, sana pati rin sa mga private companies, nagkakanak sila ng mga gender sensitivity, and especially sa mga school. Yes. Yun nga. Kasi nga ang edukasyon, ito yung unang hakbang sa pagbubuo ng mas inclusive na perspective o pananaw. So sa pagtuturo ng gender sensitivity, natututunan natin or ng mga bata or kabataan na igalang yung pagkakaiba ng mga kasarian, and malaman din natin na maging aware tayo kung ano ba yung pagkakaiba ng gender norms at gender stereotypes na shinare nga natin kanina. And para mas maunawaan natin na walang mas mababa o mas mataas na kasarian. Kasi parang laging tinitignan, kailangan ba mas mataas yung mga kababaihan sa kalalakihan, or yun nga, parang siguro marami nag-comment yung topic natin about toxic masculinity, na bakit lalaki lang yung may fault. May fault. Parang yun nga, sinabi rin naman natin na hindi naman natin ina-attack yung isang gender. Parang nililinaw lang natin na may mga certain gender stereotypes na nakakaapekto sa mga negative effects sa mga ganong mga paniniwala o ideas. So kapag maaga pa lang natuturo na yung gender equality sa mga kabataan, nagkakaroon ng generation na marunong magpahayag ng damdamin. So yun, na hindi na sila natatakot, marunong na rin sila makinig, or hindi na sila madaling manghusga, hindi na sila mapanghusga sa kapwa nila. So ito yung mga pundasyon, mga foundation ng mental safety. Meron silang pakiramdam na ligtas sila maging sino man sila, or parang they can freely express who they are and what they are or what they feel, mga ganong bagay. Ayan, isa pang hakbang na maaaring gawin ay ang pagpapatupad ng mga patakaran na nagsusulong ng equality at inclusivity. So, hindi nga sapat yung pagbabago ng kaisipan lamang, kailangan din ng sistema na sumusuporta rito. Halimbawa nga niyan yung pagkakaroon ng gender fair policy sa trabaho at sa paaralan. And yung safe spaces para sa LGBTQ+ at kababaihan, at yung pagbabawal sa diskriminasyon base sa kasarian or gender expression. So, yung mga patakarang ito ay bibigay ng mga ng proteksyon at dignidad na mahalaga para sa mental well-being. Kapag alam mong pantay ang tingin ng lipunan sa iyo, mas lumalakas ang iyong sense of belonging at self-worth. So, panghuli, yung pagkakaroon ng pagpapalawak ng mental health services na gender-affirming at hindi mapanghusga. So, marami pa rin nga daw yung sa mga ating mga mental health system and facilities ay kulang sa mga gender awareness. So, may mga therapists or counselor na hindi sanay humawak ng mga kaso ng LGBTQ+ clients or ng mga taong nakaranas ng gender dysphoria or diskriminasyon. So, ang gender affirming services ay dapat hindi mapanghusga, yung mga tagapagbigay ng tulong, may kaalaman sa gender diversity, at marunong gumamit ng tamang termino at approach. So, kapag naramdaman nga ng pasyente na tanggap siya or nung sino man ang humingi ng tulong, mas nagiging madali yung proseso ng pagpapagaling at mas magiging ligtas siyang magpahayag ng totoong damdamin at karanasan niya. And siguro i-mention na rin natin kasi since nalalapit na yung pag-observe natin ng 18-day campaign to end violence against women and children, so parang i-remind na lang din natin yung ating mga nanonood or nakikinig sa Radyo Agri na yung mga especially if sa sarili nila
masama ba yung masasabi nila sa kapwa nila, or sa tingin ba nila yung masasabi nila is hindi makakabuti. So parang siguro doon na lang tayo para mag-tone down ba tayo sa mga ganong comments natin. Yun nga yung mga microaggressions na nakakaapekto sa mental health or sa well-being ng ibang tao. Parang syempre tayo, 'di ba? Ayaw naman natin na maapektuhan tayo ng ibang bagay na sasabihin ng iba. Kasi parang for example, ako may sinabi ako sa'yo, alagad din. So parang na-discourage ka na gawin yung gusto mong bagay na yun kasi sinabi ko, magpapa-apekto ka ba, di ba? Hindi naman. So parang sa sarili natin, di ba, ayaw natin ganun. So what more pa sa pag ginawa natin sa ibang tao? Parang ayaw din naman natin na makasakit, di ba, ng kapwa natin. So parang yung mga ganong reminders ba sa sarili natin para din mabawasan natin, malesen natin yung mga ganong bagay na nakakaapekto negatively sa pag-iisip or mental well-being ng kapwa natin. Saka, ang hirap din kasi na minsan, halimbawa, yun, kagaya ng situation na binigay mo sa akin kanina, kung magpapa-apekto ba ako or not. Marahil sa akin na hindi ako maapektuhan, pero iba-iba nga kasi yung pagtanggap natin, kasi yung iba, halimbawa, baka may pinagdadaanan siya, may nagpatong-patong problema niya, tas isang maliit na bagay lang yung nasabi mo, tas yun na yung pumutol dun sa pise. So, yun lang, parang maging mindful lang tayo na hindi lahat tayo same-same ng pinagdadaanan, yung parang mas maging sympathetic. Kaya sympathetic na lang, huwag na tayong maging empathetic. Ganun. Sympathetic na lang sa nararamdaman ng iba. So, for yung takeaway nga natin ito, si gender norms at stereotypes ay gawa lamang ng lipunan. Hindi ito likas sa atin. Tinuturo ito at pinapasa sa atin kung ano nga ba yung tama or dapat para sa isang lalaki or babae. Gaya nga nung nabanggit natin before, kung ito ay natututunan, maaari din natin itong i-unlearn. So, next naman natin is, naglalagay ito ng limitasyon sa ating pagkatao. So, dahil nga sa takot sa paghuhusga, maraming tao yung natututo na itago na lamang yung kanilang emosyon or interest na nagiging sanhi nga ng stress at identity struggles. Next is nagpapalala ito ng mga isyung pangkaisipan. So, sa sobrang pressure na sumunod nga sa pamantayan ng lipunan, ay maaaring humantong ito sa anxiety, depression, at mababang self-esteem. Next is, mas apektado ang mga hindi akma sa tradisyonal na kasarian. So, yung nabanggit natin kanina, mga members ng LGBTQ+, ay madalas nakakaranas ng diskriminasyon at stigma na nagdudulot ng mas matinding epekto sa kanilang mental health. Next is yung pagbabago ay nagsisimula sa pag-unawa natin at pagtanggap. So, kapag natututunan natin kilalanin at igalang yung pagkakaiba-iba natin, mas nagiging ligtas ang lipunan para sa mental at emosyonal na kalusugan ng lahat. And lastly, ang tunay na kalayaan ay yung pagiging totoo sa ating sarili. So, ito yung paglabas natin sa kahon ng gender norms ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas malusog na kaisipan at mas makataong mundo. At ngayon ngang Mental Health Awareness Month, tandaan po natin na walang kasarian ng emosyon at walang hangganan ng pagiging totoo sa sarili. At hindi din natin kailangan burahin yung pagkakaiba-iba para magkaroon tayo ng pagkapantay-pantay. So, kailangan lang naman natin ay palayain ng bawat isa mula sa makitid na ideya kung paano tayo dapat upang lahat ay mabuhay ng may dangal at may kapayapaan sa isip at puso natin. At para din i-emphasize natin at sana tumatak sa isipan ng mga nakikinig or nakasubaybay sa atin ngayon na sa gitna ng mga tinig ng lipunan na nagsasabing mali ka, piliin mong maging tinig na nagsasabing tama ako dahil walang maling paraan ng pagiging ikaw. Ayan. So, for the announcements naman, para po sa ating members ng GAD-TWG, tayo po ay magkakaroon ng meeting bukas, October 8 sa Executive Lounge at 1:30 p.m. So, October 8 po yan sa Executive Lounge at 1:30 p.m. Ayan. Again po sa mga GAD Technical Working Group, meron pong meeting bukas, October 8 sa Executive Lounge, 1:30 p.m.
Ayan, at dito na po nagtatapos ang ating usapan ngayong umaga. Kung kayo po ay may katanungan o suggestion, maaaring mag-iwan ng komento sa ating comment section o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec, or sa Filmec God Office. If you missed one of our episodes, you can watch the replay on our YouTube channel at Radyo Agri 90.1 FM Filmec. And for more gender and development updates, you can visit our official website. It's gad.filmec.gov.ph. Again, it's gad.filmec.gov.ph. Muli kami po ang mga alagad ng gender and development at ito ang programang Wanna Know Your Weekly Dose of Gender Power. Abangan niyo po kami sa aming next episode dito pa rin sa ating himpilan, Radyo Agri 90.1 Filmec, kasaganaan para sa bayan.